Yung nakikita ninyo sa screen ko ngayon is yung isa kong vlog na kung saan pinakita ko dyan yung ini-explain ni Undersecretary Gloria Mercado na kung saan nabigyan siya ng 50K for 9 months ni Inday Sara na pinapalabas na suhol sa kanya yun. So, just to be fair, di ba? Sinagot ni Inday Sara itong allegation na to, and yun po ang magiging laman ng video na to. At kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Okay, so summary of this content is all about the panunuhol daw ni Inday Sara kay Madam Undersecretary Mercado na for 9 months nabigyan siya ng sobre na worth 50K ang laman kada sobre na itinago niya. And bakit niya nilabas yan ngayon? Because maybe she feels na magagamit sa kanya bandang huli yun. And maaaring hindi siya nagkamali dahil ito nga yung nangyari. Ito yung lumabas. Dahil inakusahan din daw siya ni Inday Sara ng gumagawa ng mga bagay outside the jurisdiction of the Vice President. So, ang ipi-play ko po sa inyong video clip ay kung saan nagpaliwanag si Inday Sara doon sa pangyayaring yan. So, here's the video clip. Pakinggan po natin. Good afternoon, VP. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, a minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike to siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Yun naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar na bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niya executive assistant niya. Ang apelido nun, Villan. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field.
So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin niyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education. Okay, so hindi na natin itutuloy doon. So hanggang dyan lang. Bali, ang nabigyan lang ng paliwanag dito ni Inday Sara is yung mga reason kung bakit natanggal si Undersecretary Mendoza. Okay? Sorry, Mercado. But the explanation on what is the reason of the 50K, ang naisagot niya lang ay dapat mayroon siyang papel na papakita. Maybe hindi pa napanood ni BP Sara yung explanation ni former Undersecretary Mendoza, kaya nasabi niya yan. And maaring yung mga envelope na yon ang katibayan nitong Undersecretary, kaya niya nasabi na may mga ganong panunuhol. Okay? So, hindi natin masabi kung ano yung right words doon. Kasi, bakit mo bibigyan yung isang tao ng ganong kalaking pera for 9 months? For what reason? Diba? And which is, dito, hindi na ipaliwanag mismo ni BP Sara kung para saan yung 50K na yon. Dahil tinanong siya ng nagtatanong sa kanya, ang sinagot niya lang dapat may ebidensya. And kumbaga, ito, own opinion ko, mayroon man siyang ebidensya o walang pinakita, kung alam mo kung para saan yung 50K, ora mismo masasagot mo, di ba? Yun is opinion ko lang. I'm not saying na nagsisinungaling or may tinatago or tinatakpan ni Inday Sara yung party na yon. Di ba? Pero kung ikaw mismo, alam mo yung reason kung bakit mo binigay yung 50K na yon, kaya mong ipaliwanag yun. Katulad ng pagpapaliwanag niya kung bakit niya tinanggal itong si Undersecretary, former Undersecretary na yun. Di po ba? So, nakaya niyang ipaliwanag, mayroon siya mga paper trail na sinasabi na magpapatotoo doon sa kanyang mga reason kung bakit niya nagawa yun. Bakit dito sa simpleng tanong na yun, yung 50K, ano yung reason kung bakit po siya binigyan ng 50K for 9 months? At bakit natigil? Maybe siguro nga tinanggal na siya because of those, according to BP Sara, anomalies na nagawa nitong si Undersecretary. Di ba ba? So, yun lang yung naging question ko rin. Bakit hindi niya napaliwanag? Bakit sinegway niya doon sa dapat meron kang ebidensyang ipapakita? Na nakita naman natin doon sa una kong content na yung sobre na itinabi ni Undersecretary. Di po ba? So, sa susunod, nagagawan ko ng content is yung paliwanag naman ni Undersecretary, ng former Undersecretary niya, na about dyan sa 16 million. Na lumalabas dito kasi sa paliwanag niya na walang kaalam-alam itong si BP Sara doon sa ginawang 60 million solicitation na yun. Na based doon sa napakinggan kong explanation is not in monetary atang nakuha, parang materials, but regardless, para sa akin, di ba? Parang gano'n yun eh. Regardless monetary, in terms of monetary or kagamitan yan, di ba, you still solicit and hindi mo alam, hindi alam ng boss mo, di ba?
So, sa susunod na aking gagawing vlog, it's about doon sa 16 million na binabanggit ni Inday Sara. Kaya naging isang grounds yun para tanggalin niya or pagretiruhin niya ang kanyang former undersecretary. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat.